Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bagong sigla dito sa mundo ng crypto. Sapagkat sa mga huling araw, itong si Bitcoin ay muling nabuhay at tumuntong. Yan, or naabot niya ang presyo na mahigit po sa $106,000. Kasabay po ng pagtaas na ito, pumalo rin ang weekly inflows sa mga Bitcoin ETF ng higit $1 billion. Kaya ang tanong ng marami ngayon, abot na ba talaga itong si Bitcoin sa target na $110,000 sa mga susunod na araw? Kaya sa video na ito ay hihimayin po natin ang technical na galaw ng presyo nitong si Bitcoin, ang kasalukuyang sitwasyon ng derivatives market at kung paano po tumutugon ang mga institutional at saka retail investors sa galaw ng market. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa unang katanungan kung paano po umaakyat si Bitcoin papunta sa presyong $110,000 or 110K. Sa kasalukuyan si Bitcoin po ay nagpapakita ng malakas na bullish momentum. Sa loob lamang ng 24 na oras, tumaas po siya ng mahigit 1% na nagdala sa kanyang presyo sa $106,665. Kung titignan po natin ang kanyang 4-hour chart, 4-hour price chart, makikita nating nabuo na ang tatlong magkasunod na bullish candles. Ibig sabihin nito ay mas malakas ang buying pressure kaysa sa selling pressure. Nakasuporta rin ang technical na mga indicators katulad po ng MACD. Yan, ang MACD at ang signal line ay may tinatawag po na positive crossover. Kaya ayan po yung chart. Ayan, na nagpapakita po sa kasalukuyang kalagayan ni Bitcoin dito sa 4-hour chart time frame. Yung nandito po sa ibabang bahagi. Ayan, bago po yung RSI ay yung MACD. Ayan. At yan na nga, yung MACD at ang signal line nito ay may positive crossover habang ang RSI or Relative Strength Index naman, yan po yung nasa pinakaibaba, ay lumampas na sa midpoint. Kapag nangyari ito, nangangahulugan ito ng patuloy na pag-akyat sa presyo. Ngayon, kapag nabasag po ni Bitcoin ang resistance level sa presyong $107,015, malaki po ang posibilidad na marating niya ang dating double top level sa presyong $110,266 na naitala po noong June 10. Kaya ayan. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng derivatives market tungkol dito kay Bitcoin? Habang umaakyat po si Bitcoin sa spot market, yan, habang umaakyat po siya ay may parallel na paggalaw din sa derivatives market. Ayon po sa datos mula sa CoinGlass, tumaas po ang open interest ng 3.23%. Na ngayon ay nasa $71.65 billion. Ang ibig sabihin nito ay maraming traders ang pumapasok sa futures market dahil umaasa po sila sa mas malalaking price swings. Ang funding rate naman ay nagpapakita kung aling side ng market ang mas agresibo at ito po ay nananatiling mataas sa sa level na 0.0058%. or 20 digits, 58%. Indikasyon na mas marami po ang long positions kung kaysa sa mga naka-short positions. Nitong nakaraang 24 oras ay na-liquidate po ang mga short traders ng mahigit $19 million habang ang mga long positions naman ay nasa paligid lamang ng $11 million. Ibig pong sabihin ay mas maraming bearish positions ang natalo at napilitang magbenta habang umaakyat si Bitcoin. Ang long to short ratio naman ay lumagpas na sa 1, isang palatandaan na mas maraming traders po ang umaasang tataas pa ang presyo ni Bitcoin. Kaya masasabi po nating kumpiyansa ngayon ang mga traders sa posibilidad ng isang extended rally. Ayan, pag-usapan naman po natin ang papel ng mga malalaking investors at mga retail traders sa pag-akyat na ito ni Bitcoin.
Yan, isa po sa pinakamalaking balita ngayong linggo ay ang napakalaking inflows sa mga Bitcoin spot ETF sa Amerika. Sa loob po ng isang linggo ay umabot ito sa $1.07 billion. Isang malaking bahagi nito ay galing po sa BlackRock na nagdagdag ng halos $239 million noong June 13 lamang. Pero sa kabila po ng malakas na pasok ng institutional money, makikita namang mahina pa rin ang activities ng mga retail investors. Ayon po sa isang on-chain analyst na si Dark Frost mula po sa CryptoQuant, bumaba ang mga BTC inflows kay Binance. Galing man sa mga whales o sa mga ordinaryong retail investors. Mula pa ito sa pinakaunang bahagi ng cycle ngayon. Ang ibig pong sabihin nito ay maraming investors, marami pong investors, mapa-whale man o maliit na trader, ay mas pinipiling i-hold ang kanilang Bitcoin sa halip na ibenta ito. At kapag nagkakaisa ang mga whale at saka mga whales at saka retail investors sa ganitong kilos, kadalasan ay sinyalis po ito ng long-term confidence sa market. Hindi rin ito unang beses na nangyari. Sa mga nakarang cycle, 2 beses po ng nagkasabay ang kilos ng dalawang grupong ito at pareho itong naganap bago po ang malalaking price rallies. Ngayon is ano naman po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Ayan, ang ganitong balita ay may dalawang epekto. Una, ito po ay nagbibigay ng kumpiyansa sa market, lalo na kung may hawak po tayong Bitcoin. Ang posibilidad po na maabot ni Bitcoin ang presyong $110,000 ay hindi na po imposible. Sa totoo lang, kung patuloy po ang ganitong galaw ng institutional money, baka mas mataas pa ang marating nito. Pangalawa, ito ay isang paalala sa mga retail traders sa atin na huwag agad matakot kapag bumababa ang market. Kung ang mga whales at malalaking kumpanya ay hindi nagbebenta, ibig sabihin ay naniniwala sila sa long-term value ni Bitcoin. At kung ganito ang kanilang paniniwala, maaaring ito rin ang magandang panahon para magplano ng long-term positions. Basta may sapat po tayong kaalaman at saka risk management. Yan, bilang panghuli, ang aking masasabi naman tungkol sa sitwasyon na ito ay para sa akin ang kasalukuyang galaw ni Bitcoin ay hindi lang simpleng rally. Isa po itong sinyalis ng maturity ng crypto market. Hindi na ito parang dati na sobrang volatile at saka walang direksyon. Sa ngayon napakalinaw po na ang institutional adoption ay may malakas na epekto sa presyo. At ito ay unti-unti nang tinatanggap ng mas malawak na mundo ng finance. Pero paalala lang po mga ka-crypto, kahit gaano pa kaganda ang balita, wag po tayong basta bibili ng walang plano. Laging isama po natin sa ating decision making ang technical analysis, news sentiment at saka risk tolerance. Tandaan po natin, ang crypto ay hindi po mabilisang paraan para yumaman. Para yumaman, kundi isang strategic na oportunidad na pwede pong magbunga ng magandang resulta sa tamang panahon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.